ngayon, binuksan mo yan, ito yung thermostat niya. Okay, so kailangan siyang luto muna tayo guys. Gumalaw yung ano, so ibig sabihin okay yung yan siya guys, so open na siya, kita niyo yan. Okay, so kailangan siyang palitan, pero dahil yan yung location ng engine guys, transmission, automatic. Okay, magandang araw. So andito tayo ngayon sa unit ng Honda CR-V. So dito nakalagay yung thermostat assembly niya. Kung titingnan nyo, ayan po siya. So naka-built-in siya sa mismo sa may kanyang housing assembly guys. So ito yung thermostat niya. So ang gawin natin, turo ko sa inyo yung basic and then pointers na para paano malaman yung thermostat kung gumagana pa ba to o hindi na. Gamit natin yung mano-mano na old school na technique. So turo ko sa inyo ngayon guys, pupunta tayo sa kusina, ilalagay natin sa kasirola, tapos ilalagay natin ng buo, babad natin siya para malaman natin kung paano. So tara, let's go, samahan nyo ako. Luto muna tayo guys. So gagawin natin guys, titingnan natin kung paano natin malalaman yung thermostat kung gumagana ba o hindi. So ang gagawin natin, ilalagay natin siya ng buo para magluluto ng ulam. So magpapakulo tayo ng tubig, tapos malalaman natin kung mag-function ba siya o hindi. So once na gumalaw yun, mainit na yung temperature, so mangyayari, gagalaw yung thermostat mo sa loob. Pag gumalaw, ibig sabihin function siya. Pag hindi, kailangan siyang palitan. So yun ang gagawin natin, tingnan natin pag gumalaw siya, okay. Pag hindi, palitan. So ang tanong, bakit siya kasama yung housing? Kasi assembly yung nakalagay dyan. So hindi siya pwede hindi siya pwede tanggalin. So assembly siya. Kung bibili ka ng thermostat, assembly talagang bibilhin mo. So yan siya, plastic lang yan siya guys. So tingnan natin pag gumalaw siya, okay. Pag hindi siya gumalaw, papalitan siya. So videoan natin. So ipapas forward lang natin ng video para malaman natin yung ano yung mangyayari habang hindi pa kumukulo hanggang sa kumulo siya. So mas maganda yung makikita natin kung gumagalaw ba siya o hindi, dandaan. Para natin meron kayong idea and pointer. So fast forward na natin guys para mas mabilis natin makita yung result. Okay, andito na tayo sa boiling stage. So 100 degrees Celsius Fahrenheit. So ibig sabihin na kumukulo na yung tubig. So ibig sabihin guys, mag-o-open na talaga yung thermostat. Naramdaman natin na mahinaan na yung thermostat. So makita nyo naman, meron na siyang siwang. Ayun, tingnan nyo, ayun, so open wide na siya. So hindi naman siya ganong kalakas na mag-open. Ibig sabihin medyo luma na yung thermostat. Pwede na itong palitan. Pero pwede mo naman magamit. So ibig sabihin pwede itong ibalik. So makita nyo na yan, naka-open talaga. So mamayang konti, pag medyo lumamig, mag-close naman siya guys. So tingnan natin kung paano siya mag-close, dandahan. So makikita nyo, ayan automatic, wala lang minutes, automatic nag-close agad siya. Ibig sabihin nalamigan na naman yung thermostat, yung ano sa loob, mechanism niya. So ibig sabihin mag-shut off na naman siya. Okay, so ganun lang siya ka-simple guys. So ngayon, ibig sabihin okay pa yung thermostat na to. So pwede ba itong gamitin pero hindi na pwede magtagal. So okay guys, so at least alam natin nakita natin yung pinaka-basic tsaka main pointers kung paano kikilatisin ng temperature thermostat na hindi tayo gumagamit ng mga tester. So at least alam na natin na ito pwede ba itong gamitin pero hindi natin pwedeng isabihin ng warranty ng ganong katagal ng taon. So anong oras pwede siyang bumigay dahil medyo luma na yung thermostat. So kailangan na siyang subject na siya for replacement. So at least guys, nalaman natin yung buong mechanism, yung pointers and basic kung paano malalaman yung thermostat kung gagana ba o hindi. So Honda CR-V, so hanggang dito lang guys yung konting clip natin. At least malaman nyo lang, may share tayong bahagi sa inyo. So yun lang, maraming salamat. Bye bye and God bless. Please subscribe. Bye bye.